So, this is not your typical video na gusto lang mag-share at magreklamo. So, negato. So, kung ayaw makinig, scroll up mo, scroll down mo, I don't care. Scroll mo kung saan mo gusto. So, yun lang. Gusto ko lang mag-tip, mag-advise sa mga younger generations. So, pag nagka-work kayo, minsan alam nyo yun, minsan mas okay pa pala na pag wala kang alam. Yung tanga-tangahan. Hindi man tanga-tangahan tawag doon. Parang work smart. Kasi, pag alam mo lahat, or medyo matalino ka, witty ka, smart ka, lahat ng tao, inaasa na lang sa'yo lahat. For example, sa work. Siyempre, pag bago ka, bida-bida ka, di ba? Pero pag nalaman nila na kaya pala nila mag-rely sa'yo, umaasahan ka, sa lahat ng bagay, ikaw na lang laging hahanapin, aasahan. Especially ako, ito based sa experience ko. So, ever since naman nung nagka-work ako, is laging ganun. Pero kasi ako kasi, talaga yung, iba yung tingin ko sa life. Lagi ko kasing sinasabi sa sarili ko or sa ibang tao pag may tatanong sa akin ng lagi kong motto or parang quote ko is laging to do my best sa everything. Which is, pag tumatanda ka na pala, hindi na pala maganda yung do your best in everything. Kasi, ito like, recently sa experience ko, so syempre pag hinahire ka ng employer or ng company, syempre, lalo na pag gusto nila na capable ka or best fit ka sa position na yun, syempre, most of the time, sila yung what do you call this one? Nag-e-effort to get you para makuha ka nila. Kasi, asset ka sa kanila. Asset? Di ka liabilities. So, syempre, sa experience ko, like, sa previous experience ko, so, nung hinire nila ako, marami silang promises, tapos sa contract, na nakalagay, ganito, ganyan. Which is hindi naman nasunod in real life. Syempre, no hinire nila ako, ina-expect ko magre-report lang ako sa ilang bosses, ba diba? And then, syempre, as nag-expand yung company, nag-expand, lahat nadadagdagan yung boss mo, yung workload mo, pero yung salary mo, hindi. It's still the same, right? And ang unfair lang kasi, most likely, yung kind of work ko is parang isang assistant, isang doctor, usually ganon. Pero since hindi nga siya nasunod, so nung hinire nila ako, is marami na akong pinag-grad. At saka iba yung task, iba yung work. So, nung una, syempre nung una, is okay lang. Pero, as time goes by, or yung workload mo, dumadami, nakakapagod, nakaka-burnout siya. Tapos minsan, yung feeling mo talaga unfair, tapos pag nag-voice out ka, or nagsabi ka ng something, ang sama ng tingin, na parang ang dating is, kung sila kaya nila, bakit ikaw hindi, di ba? Eh, sila na lang gumawa, kaya pala nila. Which is, so nag-start naman ako, hindi naman ganun karami. So, nung nag-start ako, it was only like, I think nag-practice sila is 3 doctors, tapos 2 lang sila. Tapos, syempre, nung dumating na ako, more than na ng 3, pero yung nasa contract, is yung pa rin, hindi nila binago, di ba? So, nung nag-work. At saka yun nga, yung papasok ka Monday to Friday, pero yung mga boss mo, they come to work like Monday to Sunday. So, yung workload mo hanggang Sunday, di ba? Kasi nagtatrabaho sila noon. Sino gagawa noon, di ba? Wala naman. Ikaw lang din naman yung admin, yung assistant, yung secretary. So, minsan nakakainis. Kasi, di ba, parang nung time na yun pa, syempre nagkaka-emergency yung mga ka-work mo, nagkakasakit, may wala, understaff kayo lagi. Pero, sino magtatrabaho ng 3 trabaho ng tao, 'di ba? Ikaw lang. So, pag sila nagbe-benefit sa'yo, bida ka, maganda ka, magaling ka, lahat ng positive energy is sa'yo. Pero once ikaw nagkasakit, dahil hindi ka naman robot, dahil sinasalo mo lahat, tapos kahit di naman which is kasi yun naman talaga yung job, diba? Tapos pag ikaw yung nagkasakit, at the end of the day, wala naman mag-aalaga sa'yo, di ba? Wala naman ikaw maaasahan. Iba, wala naman ibang gagawa ng work mo. Especially yung work ko, most likely, ako kasi yung lahat. So, lahat alam ko, front, back, lahat. Sila front lang, wala nang may alam ng work ko. So, in short, pag ako nagka-problema, nagkasakit, nagka-emergency, whatsoever, walang mag-work for me. So, na-realize ko at the end of the day, pag nagkasakit ka, yung health mo, and all, 'di ba? Hindi naman ikaw well compensated. Parang walang rason na parang hindi ka pwede magkasakit kasi ikaw yung pinakabata. Alam mo 'yon, na parang wow, parang kasalanan ko, 'di ba? Kasalanan mo pang nagkasakit ka, 'di ba? And yung weather and all. So, habang tumatanda, na-realize ko yung ibang tao, 'di ba? Happy sila kasi alam mo 'yon, na parang
sarili lang nila iniisip nila, tsaka yung work nila. I'm not saying this, maging selfish tayo, pero I'm saying this na anytime na may mangyari sa'yo, yung employer mo, pwedeng humanap ng ibang staff. Pero pag may nangyari sa'yo, pwede mo naman pwede palitan yung sarili mo, di ba? You only have yourself. So, take care of yourself, your health, and wala namang masama gumawa ng work mo lang. Huwag na tayo masyadong martyr and all. Especially pag tumatanda ka na. Kaya pala na-realize ko yung mga tumatanda na, parang gusto na lang nila tahimik at masungit sila. Kasi, habang tumatanda ka, nakikita mo na yung mundo. Nakita mo yung mga tunay na tao, tunay na ugali ng tao na kilala ka lang o magaling ka lang o naaalala ka lang pag may kailangan sila. Lalo na kapag nagbe-benefit sila sa'yo sa lahat ng bagay. So, ang advice ko lang is take care of yourself or of ourselves, and especially good health lagi. And magpahinga, huwag magpakamatay kasi kaka-work natin at the end of the day pag namatay tayo, hindi naman natin ma-enjoy, 'di ba? And kung hindi naman tayo magtatrabaho, wala rin naman tayong kakainin. So, live our life like balance lang and stay happy and pretty kesa naman burn out ka na, ang pangit pa natin, 'di ba? Yun lang. Happy evening, good, and sweet dreams. Good night and sweet dreams. Yun lang. Love you all.